Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mundong puno ng agos at mabilis na takbo ng buhay, madalas nating maramdaman na ang layunin ng ating buhay ay nakatago sa mga malalaking kaganapan, sa mga tagumpay, at sa mga hinaharap na pangarap. Madalas din nating iniisip na ang mga malalaking layunin ang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Ngunit, kung titingnan natin ng mas malalim, matutuklasan natin na ang tunay na layunin ay hindi lamang matatagpuan sa dulo ng ating paglalakbay, kundi sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat karanasang dumarating. Sa aking talumpati ngayon, nais kong pag-usapan kung paano natin matutuklasan ang layunin sa bawat sandali ng ating buhay. Ang layunin ay hindi isang malayong pangarap na kailangan abutin, kundi isang estado ng pagiging buo at naroroon sa kasalukuyan. Kung matututo tayong maglaan ng oras upang magmuni, magpahinga at magpasalamat sa bawat sandali, makikita natin na ang ating buhay ay puno ng kahalugan at layunin. Ipagpapakita ko sa inyo na hindi kailangan maghintay sa mga malalaking kaganapan upang matutunan ang tunay na layunin. Ito ay matatagpuan sa bawat paghinga at hakbang na ating ginagawa sa araw-araw. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundong patuloy na nagtutulak sa ating pasulong. Tinuturuan tayong magtutok sa hinaharap, mag-focus sa mga layunin, at sukatin ang ating halaga batay sa mga tagumpay na ating nakakamit. Ang mga malalaking sandali tulad ng pagtatapos, pagkakaroon ng promosyon, o pagsisimula ng bagong yugto, ang karaniwang nagiging sukatan ng ating layunin. Ngunit madalas nating nakakalimutan na ang layunin ay hindi lamang matatagpuan sa destinasyon, kundi pati na rin sa paglalakbay. Hindi lamang sa mga malalaking kaganapan matutuklasan ang kahulugan ng buhay, kundi sa mga maliliit na sandali na madalas nating binabaliwala. Sa mga sandaling ito natin, tunay na matutuklasan ang layunin. Bawat sandali na ating ginugol ay isang pagkakataon. Hindi alintana kung tayo ay nagtatrabaho, nakikisalamuha sa iba, o tahimik na nag-iisip. Patuloy tayong lumikha ng kahulugan. Ang mga pang-araw-araw na gawain, ang simpleng paggising, pagpasok sa trabaho, o pagluluto ng almusal ay hindi walang saysay. Kapag tayo ay huminto at tunay na naranasan ang mga ito, magsisimula tayong makita ang layunin na taglay ng bawat isa. Ang layunin ay hindi isang bagay na malayo pa nating aabutin. Ito ay hinabi na sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa kasalukuyan, pinapayagan natin ang ating mga sarili na maranasan ng buo ang buhay at makatagpo ng kasiyahan kahit sa mga simpleng bagay. Ang pagiging maingat at mulat ay susi sa pagtuklas ng layunin sa bawat sandali. Ang pagiging maingat ay ang pagiging buo sa bawat bagay na ginagawa, gaano man ito kaliit o kaimportante. Isipin natin ang isang pag-uusap kasama ang isang kaibigan o isang tahimik na paglalakad sa parke. Ang mga sandaling ito, kapag isinusuong ng may kamalayan, ay puno ng kahulugan. Kapag itinataas natin ang ating atensyon mula sa hinaharap at nagtuon sa kasalukuyan, makikita natin kung gaano kalaki ang kayamanang taglay ng buhay. Ang bawat interaksyon ay nagiging makulay
Ang bawat gawain ay nagiging pagkakataon upang magtaglay ng kaalaman. At ang bawat araw ay nagiging isang patuloy na kwento ng layunin. Ang layunin ay matutuklasan din sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Hindi palaging makinis ang landas ng buhay. At minsan ang ating daraanan ay puno ng mga balakid. Ngunit imbis na ituring natin ang mga pagsubok bilang mga sagabal, maaari natin itong gawing pagkakataon para sa pagbabago. Sa mga oras ng hirap, mas nakikilala natin ang ating sarili, ang ating mga pagpapahalaga, at kung ano ang kaya nating pagtagumpayan. Ang bawat pagsubok ay maaaring maging hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa ng layunin sa buhay. Sa mga pagsubok, madalas natin matutuklasan ang ating pinakamalakas na katangian. Sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga pagsubok, natutuklasan natin ang ating tibay at ang tunay na lalim ng ating potensyal. Sa huli, ang pagtuklas ng layunin sa bawat sandali ay hindi tungkol sa pagtatamo ng isang tiyak na layunin o pag-abot sa isang wakas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kahalagahan ng kasalukuyan at pagtanggap nito ng may layunin. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang bawat interaksyon, bawat gawain, at bawat karanasan ay may kahulugan kung pipiliin natin itong makita. Ang layunin ay hindi isang destinasyon, kundi isang pananaw. Kapag tayo ay namumuhay na may layunin sa bawat sandali, nakakalikha tayo ng isang buhay ng puno ng kahulugan, koneksyon, at kasiyahan. Kaya't hinihikayat ko kayong maglaan ng oras, huminga ng malalim, at matutunan na ang layunin ng buhay ay hindi isang bagay na ating hahanapin sa hinaharap. Ito ay isang bagay na ating nililikha ngayon na sa bawat sandali. Kapag nagsimula tayong mamuhay ng may layunin at kamalayan, mauunawaan natin na ang kahulugan ng buhay ay hindi tungkol sa mga bagay na ating nakamtan, kundi sa paraan ng ating paglalakbay. Kung ito man ay sa pamamagitan ng isang simpleng pag-uusap sa kaibigan, isang tahimik na sandali ng pagmuni-muni, o isang mahirap na pagsubok na ating hinaharap ng may tibay. Matutuklasan natin na ang layunin ay nasa kung paano natin tinatanggap ang bawat sandali ng buhay. Ang susi ay ang magpahinga, yakapin ang kasalukuyan, at tanggapin na ang bawat sandali ay may halaga. Bawat sandali ay may kakayahang mag-ukit sa atin, magturo at magdulot ng koneksyon sa isang mataas na layunin. Kaya't hinihikayat ko kayong maglaan ng oras upang magnilay. Sa isang mundong patuloy na humihila sa atin sa maraming direksyon, madaling makalimutan ang lakas na taglay natin sa kasalukuyan. Ngunit sa pamamagitan ng pamumuhay ng may layunin, magagawa nating gawing makulay at makapangyarihan ang bawat sandali. Kahit pa sa pinakapayak na pagkakataon, ang layunin ay hindi isang bagay na inaasahan natin na matutuklasan. Ito ay isang bagay na aktibong nilikha natin. Nasa kung paano natin pinipili ang ating magiging reaksyon sa buhay. Kung paano natin pinili makisalamuha sa mga tao sa paligid natin. At kung paano natin pinipili na mamuhay ng may malasakit sa mga bagay na mahalaga sa atin. Halina't yakapin ang bawat sandali ng may kamalayan at pasasalamat. Alam na ang layunin na ating hinahanap ay hindi isang bagay na matatagpuan sa hinaharap. Nasa kasalukuyan ito, narito sa ngayon. Ang bawat maliliit na hakbang, bawat maalalahaning gawain,
bawat paghinto upang magmuni-muni ay nagdadagdag sa isang buhay na masaya at puno ng kahulugan. Kaya't huminga ng malalim, maging naroroon sa kasalukuyan, at tandaan na ang buhay na iyong isinasabuhay ngayon ay punong-puno ng mga layunin. Kailangan mo lang ito makita. Maraming salamat po.